Ang pag-usapan po natin, ang mga masasayang contractors na congressman or congressman na contractors pa rin. Siyempre po, yan ang pinag-uusapan sa Pilipinas dahil napaka-iskandaloso na po ng pang-aabuso sa kaban ng bayan dito sa mga flood control projects na pinagyabang ni PBBM na 5,500 projects daw ang nagawa niya sa unang 2 taon ng kanyang panunungkulan. Pero kapag bumaha dahil sa bagyo, ang pinakahuli ay itong si Emong, nagiging lawa po ang buong Luzon. Gaano bang kalaki ang nagiging gastos ng taong bayan para dito sa flood control projects na ito? Well, meron po akong 2 datos. No? Isa galing kay Senator Ping Lacson. At alam niyo ba kung magkano ang kalkulasyon niya na nauubos natin para sa flood control projects? No? Well, ang sabi po niya, hindi po bababa sa 2 trilyong piso ang naubos na natin na kaban ng bayan para sa flood control projects. No? At 2 trillion pesos, mantakin niyo po yan. Pero itong 2 trillion pesos naman to, over a period of time. No? At ang sabi ni Senator Ping Lacson, itong 2 trillion pesos na ito ay for the period of time of, ito po ha, may mga datos ako para sigurado tayo, hindi tayo magkakamali ha. Ito, ito po ha, it's for the period of since 2011 up to the present, 2025, 2 trillion. Pero kung titignan po natin yung mga ibang estimates, well, meron pong isang estimate na from 2023 to 2025, ang nagastos natin dyan ay halos 1 trilyong piso. Okay? Halos 1 trilyong piso between 2023 and 2025 alone. Ibig sabihin, sa administrasyon ni Marcos Jr., halos 1 trilyon po ang nagastos para sa flood control project. Now, noong 2025, ang nalaan pong budget para sa flood control, ang may isa pong estimate na nagsasabi na ito ay 779 billion, halos 1 trilyon sa isang taon pa lamang noong 2025. Itong budget ni Tambaluslos na ito. Bagamat sa susunod na taon, lumiit na ang kanilang hinihinging budget, 274.9 billion kasi nga siguro na-iskandalo. Now, nag-anunsyo rin ang Marcos Jr. mismo kung sino ang top 15 na mga kontratista na nakakuha nitong halos 1 bilyong proyekto kada taon. Hindi 1 pala, 1 trilyon kasi nga po yung estimate, 779 billion. No? Merong 15 mga masasayang kontratista ang mga na-award dito mga project na ito. Ito naman po inanunsyo na mismo ni Marcos Jr. Sino-sino to? Legacy Construction Corporation, Alpha and Omega General Construction and Development, St. Timothy Construction Corporation, QM Builders, EGB Construction Corporation, Top Notch Catalyst Builders, Centerways Construction and Development Inc., Sunwest Inc., Hightone Construction and Development Corporation, 888 Construction and Supply Inc., Royal Crown Monarch Construction and Supplies, Wawaw Builders, MG Samidan Construction, LRT Key Builders, and Road Edge Trading and Development Services. So ito po ang mga masasayang mga kontratista na nakakuha ng bulto ng mga ginagastos ng pamahalaan para sa flood control projects. Okay? Now, ano pong mga obserbasyon dito no, sa mga proyektong ito? No? Well, karamihan po ng mga proyektong ito, mga 6,021 projects kasama na yung 5,500 na pinagmalaki ni Marcos Jr., wala pong malinaw na description kung anong mga flood control structures ang kanilang pinapatupad. No? At saka may mga kaso po na parang pareho lang yung halaga ng kontrata sa iba't ibang mga lokasyon. Now, sabi ni Marcos Jr., iimbestigahan daw niya itong mga kontratang ito, no? Dahil nga meron daw siyang kutob na maraming irregularities. Well, alam nyo ba na dito sa top 15, 2 ay pag-aari ng 2 kongresistang magkapatid. Okay? Ito naman po ay sang-ayon din sa mga open sources. Itong Hightone Construction and Development Corporation, ito po ay pag-aari ni Christopher Co, kapatid po ni Congressman Zaldico. Itong si Christopher Co po, nakasabay ko po ito sa Kongreso noong 17th Congress. Siya po ay tumakbo, kundi ako nagkakamali, itong eleksyon nito para maging district congressman, pero hindi po siya pinalad. At syempre, ang alam naman natin,
yung SunWest ay talagang matagal ng pag-aari na pamilyang ko. Kasama na po si Zaldico na naging chairperson ng Committee on Appropriations. Now, sa top 15, 2 lumalabas na mga kongresistang nagmamay-ari. Pero ang taong bayan po ay talagang nabubwisit dahil ang katunayan, halos ang dami-dami na pong mga kontratista na kongresista rin or kongresista na nagiging kontratista na rin sa kanilang mga proyekto. So yan po ngayon ang kinagagalit ng taong bayan. Bakit yung mga kongresista na siyang gumagawa ng budget, ang naglalagay ng pondo para sa mga flood control projects na gaya nito, sila rin ang mga kontratista. Now, sabi ni Marcos Jr., iimbestigahan daw niya. Ako naman, dahil napakalapit sa kanyang administrasyon, itong mga nagmamay-ari ng mga construction companies na ito na kongresista pa rin, duda ko kung talagang may mangyayari dyan. Pero ang tanong, no, tama naman tayo magalit kasi iskandalo talaga yan, no, na yung mga kongresista na gumagawa ng budget at sinasabi kung magkano magagastos para sa mga proyektong ito, sila rin ang nakakakuha ng mga kontratang ito. Ang tanong, meron bang nalalabag na batas at bakit walang ginagawa ang ombudsman o di naman kaya ang DOJ para maimbestigahan at masampahan ng kaso itong mga kongresista na siya ring gumaganap ng papel bilang mga contractors? Well, unang-una po, no, dami pong nalalabag na batas. Okay? Ano po yung mga batas na nalalabag na yan? Isa-isahin po natin. Unang-una, sa ating saligang batas, nandyan po ang Article 6, Section 14. Okay? Ang nakasulat po dyan, no? Ang isang senador o isang miyembro ng Kamara ay hindi po pwede magkaroon ng direct or indirect financial interest sa kahit anong kontrata sa gobyerno sa kanilang termino. Di ba kapag ikaw ay isang kongresista na bumoto sa pantaunang budget, meron ka ng interest doon sa budget na inaprubuhan mo. So, dahil ikaw ay nagkaroon ng partisipasyon sa pagbabalangkas at pag-isa sa batas ng pangtaunang budget kung saan nagbibigay ng pondo para sa mga construction projects, mayroon kang interest sa kahit anong kontrata sa gobyerno kapag ikaw ay isang congressman or senator at naging kontratista rin at kumuha ng proyekto na pinondohan ng batas na iyong isinulong bilang isang pambabatas, no? So, yan po ay ipinagbabawal. Pinagbabawal mismo ng saligang batas. Okay? Now, ano pong pwedeng maging parusa dyan? Well, yun nga po, no, pwedeng magkaroon ng, ito po yung mga administrative pa lang, ha? Kasi pinag-uusapan pa lang natin yung paglabag mismo sa saligang batas. Ang pwedeng maging parusa dyan ay disqualification from office, matatanggal sila bilang mga mambabatas at saka yung possible forfeiture ng benefits, no? Yung pagbabawi sa lahat ng benepisyo na nakuha nila sa gobyerno. Pero yung pagiging mambabatas at kontraktor, ito'y criminal debt na pinapatawan ng parusa sa ilalim po ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act o yung RA 3019. Ano ba yung pinagbabawal dyan? Ito po yung pinagbabawal ang pagkakaroon ng interest, direct or indirect financial interest sa kahit anong kontrata na yung taong gobyerno ay nagkaroon ng intervention sa kanilang official capacity. Hindi ba pag ikaw ay mambabatas at bumoto para sa pantaunang annual appropriation budget, ikaw ay nagkaroon ng papel doon sa pagbubuo ng batas na yan at kapag ikaw ay kumuha ng kontrata na pundado galing doon sa annual appropriations budget na isinulong mo bilang isang kongresista, ito po ay paglabag na ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Specifically, ito po ay paglabag ng Section 3H and Section 3G ng Corrupt and Practices Act. Ano pong pagkakakulong? Well, ito po ay ang parusa, pagkakakulong mula 6 na taon hanggang 1 buwan hanggang 15 na taong pagkakakulong. Meron din pong accessory penalty ng perpetual disqualification from public office at forfeiture of assets. Okay? So, marami na pong napaparusahan dyan. Merong sa People versus Montejo, isang mayor na nakonvict dahil inaward yung kontrata sa kanyang kumpanya. So, ganun din po dapat ang maging kaso ng mga kongresista, mambabatas na kumukuha ng proyekto na pundado ng kanilang annual appropriations law. Now, meron din pong isa pang paglabag at ito po yung paglabag ng Salonga Law.
Ito po yung tinatawag na Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials. No? Ito pong batas na ito ay nagbabawal na magkaroon ng pag-aari or controlling or unang-una yung pag-aari, yung pag-control at pagmamanage sa mga negosyo na mayroong conflict sa kanilang official duties. At pinagbabawal ang kahit anong financial interest sa mga transaksyon na kinakailangan ng approval ng kanyang opisina. At syempre, kung ang pinag-uusapan na isang kontrata na ina-award sa isang kontratista, hindi ba ang basehan ng pag-award ng kontrata na yan ay dahil nga dun sa pangtao ng budget. No? So yun yung conflict na tinatawag natin. At kapag nagkaroon ng paglabag nitong salonga law, well, ang parusa po ay suspension or dismissal at saka fine at saka criminal liability pa rin sang-ayon din sa RA 3019, Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Abay, meron ding batas na yung sa Government Procurement Law, no? Or RA 9184, yung Government Procurement Reform Act, na nagbabawal sa kahit anong opisyalis ng gobyerno na magkaroon ng partisipasyon, directly or indirectly, in any procurement process or contract award. So natural, kung ikaw ay congressman na talagang nagkaroon ng papel sa pag-approve ng pantaunang budget at ikaw ay kumuna kontrata sa gobyerno, eh yun ang binabiolate mo dahil ikaw ay nagpa-participate directly or indirectly in any procurement process or contract award. So, ang pwedeng maging parusa po dyan, administrative and criminal penalties, blacklisting of companies, and forfeiture of contract.